Hi everyone, it's me Angel. Welcome back to my YouTube channel. Months na guys, and malapit nyo nang matatanggap ang inyong 13th month pay. Kaya naman sa video na ito, tuturuan ko kayo paano mag-compute ng inyong 13th month pay. Bago tayo mag-proceed sa computation, meron lang akong dalawang pinaka-importanting bagay na i-discuss sa inyo guys na dapat alam nyo to bago kayo mag-compute ng inyong 13th month pay. Number 1, alamin mo kung ano ang cut-off nyo. Dahil hindi po lahat ng company ay pare-pareho ng cut-off. May iba ang cut-off nila January 2024 to December 2024. 12 months yan, di ba? May iba naman guys, December 2023 to November 2024. Okay, kaya dapat alam mo kung ano ang cut-off sa company nyo. Okay, number 2. Alamin mo yung basic pay mo, monthly basic salary. Di ba yan yung pipirma ka ng kontrata, tapos nakalagay doon magkano yung monthly basic salary mo. Let's say 30,000 yan. Tapos, wala kang absences, wala kang tardiness, wala kang undertime, wala kang leave without pay, wala kang half day. As in, napaka-loyal mo sa company mo at napakasipag mong tao, no? Kapag ganyan ka, huwag ka nang mag-compute. Kung magkano ang iyong monthly basic salary, makukuha mo ng buo yan as your 13th month pay. Kung 30,000 ang iyong monthly basic salary, then your 13th month pay will be 30,000 pesos. Okay? Okay, so ngayon, proceed na tayo sa computation. Mag-ready ka ng iyong papel dyan and ballpen para masundan mo to. Okay, so ito ang ating 13th month pay computation for 2024 at ito ay nakabase sa minimum wage ng NCR. So itong 610 na daily rate ng NCR, hanggang ano to siya, July 15 kasi nagtaas sila nung July 16 ng 645 pesos na ang per day nila. At ang factor na ginagamit ko dito is 26 days a month. So, kung 610 tapos 26 days, ang monthly nila dyan is 15,860. Kapag 645 naman times 26 days, ang monthly nila is 16,770. Okay. So, dito sa 13th month pay, nakikita nyo dito guys yung payroll period. Ayan, so January 15 na payroll, January 30. Ang ginawa kong cut-off dito, January 2024 to December 2024. Okay, so dito tayo sa basic. Ayan, so every 15, ang basic is 7,930. Every 15 ang katapusan. Okay? So, yung 7,930 na basic pay nila every 15 at katapusan, hanggang July 15. Kasi dito sa July 30 na payroll, nag-iba na ang kanilang basic pay dahil nga nag-increase si NCR ng minimum wage. Okay? And then, meron tayong salary adjustment. Bakit meron tayong salary adjustment, Miss Angel? Kasi guys, hindi naman perfect ang payroll, di ba? Minsan nakakaltasan kayo ng absences na dapat hindi kasi nagkamali yung system. So, meron tayong salary adjustment. Ibig sabihin, binabalik yung kinakaltas sa inyo na dapat hindi naman ikakaltas. Gets? Tapos, tardiness, undertime, absences, or leave without pay. Itong naka-highlight natin na yellow, additional to sila, addition. Okay, ito namang mga naka-highlight ng red, subtraction. Okay, so pag ibabawas natin to sila. Pasensya na guys sa boses ko, kaka-adjust ko lang ng brace, nahihirapan na magsalita. And then, so dito sa, let's say, dito sa January 30 na payroll, sa cut-off na yan, meron kang tardiness na worth 200 pesos. So, syempre, ibabawas sa'yo yan. So, ang basic pay mo sa January 30 na payroll na 7,930 minus 200. So, ito na lang siya. 7,730. Okay? So, sa Feb 15, ganun din, may tardiness ka ulit. Kaya nabawasan yung basic pay mo. And March 15, for example, may absent ka isang araw. So, yung 7,930 mo na basic minus 610 equals 7,320. Ayan na lang yung basic mo.
March 30 pareho din, may absent ka na namang isang araw. So hindi mo siya hindi mo nabubuo yung basic pay mo. May absences ka. Okay? So for example, dito tayo. For example, dito sa September 15, 2024 na payroll, nabawasan ka ng 2 days na absent, worth 1,290. Kaya ang nagiging basic pay mo is 7,095 na lang. Okay? Ngayon, wala ka naman talagang absent. Nagkaroon ng error system ang payroll. No? Ang ginawa ni HR, binalik sa'yo ng September 30, 2024 na payroll. So, dito na siya sa salary adjustment. So, kung makikita nyo dito, ang basic pay mo lang naman is 8,385, pero nagkaroon ka ng salary adjustment kasi nabawas to sa'yo last payroll na dapat hindi. Kaya ang iyong total ng iyong salary basic pay ng September 30 is 9,675. So, na-add. Doon guys, sa may mga adjustment dapat ha, yung mga nakaltasan na hindi dapat, make sure nyo talaga guys na nababalik yan sa inyo. Kasi pag hindi, mababawasan yung inyong 13th month pay. Sayang naman. Diba? So, ayan. So, dito guys, for example, itong basic mo na to, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina sa number 2, na kapag wala kayong tardiness, walang absences, walang undertime, walang leave without pay, na perfect mo to guys, itong basic na to. Divide mo lang yan ng 12, i-compute mo yan lahat. Okay? I-add mo lahat yan, tapos i-divide mo ng 12 months. So, ito ang iyong 13th month pay. Okay? Pwede na nga hindi mo i-compute yan eh. Kapag naka-above minimum ka, kumari naka-fix talaga yung monthly salary mo ng 30,000, kaya 35,000. Pwede mo na hindi compute yan guys. Kung napaka-loyal mo at napakasipag mo talaga, wala kang mga lates, makukuha mo ng buo yung basic mo na 30,000 as your 13th month pay. Diba? Pero pag hindi naman guys, so nandito naman yung computation. Lahat ng net basic mo, so ilagay natin to net basic. Ibig sabihin, ito na yung nakakaltas na yung tardiness, nakakaltas na ang undertime, nakakaltas na yung absences. Okay? So, i-add mo lang lahat yan mula sa cut-off nyo ng 13th month, tapos i-divide mo ng 12 months. So, ito yung 13th month pay na makukuha mo. Ayan, yung iyong 13th month pay. So, this will be your 13th month pay. Okay, so ganun lang siya guys kabilis kukumputin. Your 13th month pay is 15,857.08. Diba? Okay, so ang sa salary adjustment guys, remind ko lang ulit kayo, monitor nyo yan, dapat nababalik yan sa inyo. Kasi pag hindi, nababawas din po yung 13th month pay nyo. Alright, so ito lang. Ganito lang siya kadaling i-compute ang ating 13th month pay. Okay, so yon ang ating 13th month pay computation. Okay, so hindi po kasamang overtime dito guys ha. Baka mamaya meron na namang mamimilit dito. Nakasamang overtime. Nako, sige gumawa ka ng sarili mong computation sa 13th month pay. If you have questions, just comment below. Sasagutin natin yan. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.